Sa ating Bible, sa banal na kasulatan ng Matthew, sa libro ni Matthew 21. At magandang umaga po sa ating lahat, lalo na po sa ating kapatiran sa ibang bansa. At ganoon din po na dito sa Pinas ay lalo po sa barangay sa Municipality of San Mateo. Magandang umaga po sa atin. Sa libro po ni Matthew 21 verse 34 down to 37. Sa 34 down to 37. At sabay-sabay po natin basahin po ang verse 34 chapter 21 ng Matthew. Sa 34, go! And when the time of the fruit grew near, he sent his servants to the husbandmen, that they might receive the fruits of it. And the husbandmen took his servants, and beat one, and killed another, and stoned another. Again he sent other servants more than the first, and they did unto them likewise. But last of all he sent unto them his son, saying, they will reverence my son of God Almighty. Salamat Panginoon sa iyong mga salita na aming nabasa. Salamat po Diyos sa special number sa lahat ng time I pray Father. Nabindisyonan niyo po ang bawat buhay ng bawat isa, ganun po ang bawat pamilya. At ganun din po sa Panginoon ng mensahe o iyong salita. Bigyan mo kami hugad ng kagalangan at pumatagnawa kami ng panampalataya all in thy grace. Dalain ko rin, O Diyos, na patawarin niyo kami, Ama, sa aming mga nagawang kasalanan. Naturuan mo kami laging magpakababa, maging masunurin po sa inyo, mga David. Dalain ko rin, hindi lang po dito sa bayan ng San Mateo, O God, kundi sa mga kapatid na sa ibang bansa. I pray din, O God, to counsel, to continue to serve you, O God, saan man sila. Ganoon din po sa amin sa Pinas. I pray, Father, na parating, safety mo po sila. Ganun din po ang Barangay Salvation ng Bible ang preaching ng iyong salita na ang mahala po ni Preacher Marcelo Jr. ay pagpapag bigyan mo siya ng wisdom. Sa mga tao po rin cars and to continue to serve God. Dalayan mo rin po Diyos ang construction sa project po sa Gethsemane Baptist Mission sa Alicia, sa Barangay Salvation ay pagpapag naway makumplis at magkaroon ng service doon sa sunod na Sunday. Salamat sa lahat ng biyaya. In Jesus Christ I pray. Amen. Lahat po magsimbo. Dito po sa verse 34 down to 37. Ito po ay tungkol sa isang mayaman. Okay? Mayaman ito eh. Basahin niyo po sa 21 chapter 1. At hanggat makating kayo 37, nandito po ito yung tinutukoy ng parable. Ito po ay earthly example but heavenly meaning. Mga sanlibutan na eksemplo. Pero ang kahulugan na tinitira po ito ay ito po ay makalangit na kahulugan. Nandito po sa 33. Here, another parable. There was a certain householder which planted a vineyard and hid it round about and digged a wine press in it and built a tower and let it out to husbandmen and went into a far country. Ito po ay physical example o ginamit po ng halimbawa ng physical o earthly o ito pong mga lupa at ang tao po. Pero ang target po rito para maiparating lamang po yung spiritual na kahalagaan o spiritual na pinupuntok niya. Okay, shortcutin natin. Ngayon, dito po sa 34, nung umalis na po, yung mayaman na yon ay pinagkatiwala sa katiwala na may hawak po ng lupain o sinasaka. Palagay mo 3 hectare, 5 hectare, 10 hectare, gano'n. Pero ang maliwanag yan, iniwanan niya po sa katiwala. Katiwala, yung kung taga-alaga ng kanyang pag-aari, yung kung mga lupain, pag-aari niya. At
umalis at napunta sa ibang bansa o sa ibang lugar. At sa kanyang pagbalik, ay kukunin niya po yung kanyang parte. O kukunin niya po ang kanyang kinita o fruits. Yan. Kasi kung bakit ito po ang minsay ay wait hard kagabi, kasi nung isang araw, hindi pumasok-pasok sa akin itong mensahe. Marami pa rin hindi nakaintindi ng first fruits o fruits. Iwan ko lang. Nabanggit naman natas natin nakaraan itong fruits. Fruits. Mayroon pa lang hindi nakaintindi ng fruits. Matagal ka nang umaatin kapatid, sabi ko. Hindi pa rin pa naiintindihan ng fruits. Kaya pala, pag titignan mo yung kanyang sa kanya, hindi niya ibinigay yung parte niya, wala pa siyang kabahagi. Kaya pala ganyan pa ang mananampalataya, hindi nila naintindihan pa rin ang fruits. Saan ka hindi ka magbibigay? Kasi hindi pa naintindihan ang fruits. Okay. Dito sana makukuha natin ang kahulugan ng fruits. Ngayon, una, isang mayaman, ito po ay parabola o earthly example pero heavenly meaning. Gusto iparating sa atin po sa libro ni Matthew na yung pong bunga na makalangit, yun po ay gusto niyang malaman natin kung bakit sa physical na example, earthly example, para maintindihan natin yung makabayan na kahulugan. Ganyan. Kaya, dito po sa Psalm, pinamagatan natin ng Psalm of the Cross. Psalm po ito, 1-5. Psalm of the Cross. Yung pong Psalm, ibig sabihin, hymn o hymnal ng Kalbaryo. Itong cross. Kasi ginanya na cross. Calvary. Paghihirap. Physically, mentally, and spiritually. Okay? Ang pag-aawit po ng cross, na iyon po ang inaayawan ng taong awitan, iyon pong nabayubay sa cross. Kasi malaki pala ang kaparti sa ating katawan o sa ating sarili, itong nabayubay sa cross. Ngayon, yung pong Ama o yung God the Father, kung natin introduction, bago natin ang kunin itong tinatarget po itong kabulugan ng earthly example pero heavenly meaning. Ngayon, yung Ama at ang Anak, ang kanilang relasyon ay napakamahal. Bakit? Bakit? Yung tatay, hindi niya pwedeng tawagin anak kung wala silang relasyon. Maaaring adopted child, maaari rin talagang direct na anak. Right? Pero yung tinutumbok natin sa Psalm 22 ay anak. O, talagang direct na anak. Ibig sabihin, si God the Father na Espiritu ay ang Ama. Nung yung Espiritu na balot ng laman, yun po ang anak. Bakit mahirap itindihan? Sabi mo ng Bible, walang imposible sa Diyos. Pagbasahin mo sa Exodus, at saka yung isang Bible, isang book na nagpapatunay na si God the Father, there is God in His Spirit, hindi po pwedeng maging tao. Yan ang basihan ng mga iglesia ni Batman. Tama naman yan. Yung Espiritu, kailanman hindi pwede maging tao ang Espiritu. Pero ang sinasabi ng Bible, yung Espiritu na balot ng laman. Imposible ang sabi po ng Matthew, walang imposible sa Diyos. All things are possible to God, which is impossible to man. Maliwanag po yan. Because God is Almighty. Okay? Ngayon, ang relasyon ng Ama at ang Anak. Papunta tayo sa physical example. Tayo ng mga tatay o tayo mga magulang, yung anak na masunurin, mas higit natin binibigyan ng atensyon kaysa yung anak na disobedient child. Diba gano'n? Kung ang anak na masunurin, anak, mag-aral ka, nag-aral. Anak, umuwi ka na itong oras, uuwi. Anak, magbugas ka. Anak, maglaba ka. Maglalaba. Masunurin na anak. Yung kung puso mo, nababarden ka sa anak na masumuri. Kung magkasakit yan, hospital ka agad. Pero yung anak na disobedient child, na anak, mag-aaral ka, hindi nag-aaral. Anak,
tulungan mo ako, hindi tumutulong. Anak mo yan, pero yung relasyon nyo mag-ama o mag-ina, galit na galit ka sa kanyang anak, ugali ng anak. Hindi mo pinagalitan ang anak, pero galit ka sa ugali niya. Ayun eh. Okay? Kaya, siyempre, yung anak na galit ka sa kanya, kung may mag-a-adapt sa kanya, baka ibibigay pa yan. Pwede ba, kita mo yung anak mo, hindi ko na pa. 200,000, ako na yung anak mo. Baka magdadalaw, mag-iisip ko pa eh. Pero pag yung anak mo na masunurin, pag may nagsabing ganyan na, bili ko yung anak mo. Hindi ka pa nag-isip na yung yan, anak ko yan. Kasi mahal mo ang anak na masunurin. Kaya nga, binanggit ng Biblia, binanggit ng Bible, this is my only begotten Son, in whom I am well pleased. Ito ang sinisinta kong anak na lubos kong pinalulugdan. Sabi ng God the Father sa mga tao. Si God the Father, inintroduce niya ang kanyang anak sa mga tao. This is my only begotten Son, in whom I am well pleased. Ito ang sinisinta kong anak na lubos kong pinalulugdan. Dahil ito anak ko na inak kay aywan. Naglabang man. God the Father loved His Son so much. Okay, maghinay. Love His Son so much. Tingnan nyo. Tingnan nyo Si God the Father na mahal niya ang kanyang only begotten Son, the only begotten Son. Okay, yung pang-anak niya po, ang ibinigay ng sacrifice sa krus ng Kalbaryo. Para ano? Para magbunga itong anak na ito ng maraming soul na maligtas sa apoy ng impyerno. Hindi pwedeng magbunga ang anak hanggat hindi muna mamatay. Bago mamatay ang anak, pahirapan. Pag mamatay, dumanak ang dugo. Kasi tao yan. Kaya nga, ang God the Father na balot ng laman, nagkaroon ng dugo. Kaya, ngayon, itong God the Father, na Heavenly Father, ay sinacrifice po ang kanyang anak. Kaya ang kanyang anak, He came to this world to seek and to save that which was lost, na ayon sa Lucas 19:10. Baka verse Matthew 1:21. He came to seek and to save that which was lost. Kaya ang location ng kanyang tinarget ay ang the world. Yung mundo. He came to seek. Siya ay naparito para hanapin. He died for sinners, Roma 5:8. He died on the cross, the iniquity of Isaiah 53 verse 6. He died for reconciliation, Roma 5:10. Ito po yung linayon o purpose ng Son o anak, the only begotten Son of the Father, na si God the Father, mahal niya po yung makasalanan. Amen. Kasi nakita ni God the Father na ang mga makasalanan ay mapunta sa apoy na impyerno. Hindi kailanman magkaroon ng bunga kung walang kamatayan. Amen? Hindi kailanman magbunga kung walang kamatayan. Kailangan ang kamatayan ito, hinanap ni God the Father. Hindi naman pwede si Angel Gabriel. Hindi rin pwede si Michael. Lahat na mayroon sa taas, hindi po pwede. Yung mayroon sa lupa, wala rin qualified. Bakit? Lahat ng tao nagkasama. Anong inisip ni God the Father? He became flesh. Kaya nga, kinausap niya mo, kinausap ni Angel Gabriel si Maria. Maria. Magkakanak ka ng isang bata, pangalan Jesus. Paano kung magkakanak kung wala pa akong kilalang lalaki? Hindi. Yung po, may panganak na mayroon sa iyo na yung po idaanan ng batang ito. Ay, yung po kinabubuntis mo, yung bubuntis mo po ay ang banal na Espiritu Santo. The Holy Ghost, capital H, capital B. Iyon po ang nasa sinapupunan. Ngayon, nung lumabas na balot ng laman, sino yung Holy Ghost? Pagbasahin mo, pumapunta tayo sa Genesis. God in the Spirit ng Israel. Kaya,
Yung pong God the Father, ganun pagmahal sa atin ng God the Father. Ang kanyang hininga sa laman, yun po ang ni-sacrifice. Para magbunga yung laman, maraming malitas. Dito po tayo lang isahin ko, Son of the Cross. Umunang kapuntos. Unang points sa John 12. Open with me your Bible. Okay, open with me your Bible sa John 12, verse 24. John 12 to 24. Verily, verily, I say unto you, except a corn of wheat fall into the ground and die, it abideth alone. Tandaan nyo it abideth alone. But if it die, it bringeth forth much fruit. Okay. Physical yan physical. Para maintindihan natin po yung fruits. Kaya ang fruits is an evidence of that. Nahin po sa unang puntos. Fruits is an evidence of that. Except a corn of wheat, thy it abideth alone. So maliwanag po, yung seed, seed, maaaring corn, basta seed na pananim sa lupa. Pag may tanim po yung lupa, palagay mo corn. Tanim mo sa lupa. Yung isang corn, yung isang mais na butil, pag ipinasok mo, ibinaon mo sa lupa, yung corn na yun, kailangan mamatay po yung corn. Yung sarili ng katawan, mamamatay muna. At ang kanyang pagkamatay, tutubo. Hindi mo pwedeng yung mais mismo ay tumubo na, yun din ang bunga, hindi gano'n. Mamatay muna yung katawan niya at rurusing tibarong rusing. Dayjay putit bunga. Kahit no tumubo din niya yung mais, pag tumubo yung mais na yun, at ito ay magbunga, hindi lang po isa ang bunga. Maaari 50 na butil ang bunga sa isang mais. Maaari 100. Ganyan. Kaya kailangan ang bunga magkaroon muna ng kamatayan. Kaya ang ebidensya ng kamatayan na nagpapatunay magkaroon muna ng kamatayan. Magkaroon ng bunga. Pag hindi po mamatay yung mais, nabubuhay na siya lamang. Wala pong kasama. Okay? Kaya maliwanag na, it bringeth forth much fruit kung mayroon pong kamatayan. If we are not dead, we will merely bring forth the works of the flesh. Kung hindi po mamamatay ang katawan ito, tayo naman ito po ay physical na example. Ngayon, ihambing natin yung gusto niyang i-target sa atin. Pag ang katawang ito, kung hindi mamatay si Kristo sa bundok ng Kalbaryo at ipagkaloob sa atin ng way of salvation by grace, kailanman hindi tayo po maliligtas. Yung ating kasalanan may baon sa atin at tayo namatay, dala-dala natin ang kasalanan at impyerno mapunta ang ating kaluluwa. Kasi po, hindi po nagbunga. Dahil mayroon pong namatay, ang kanyang bunga napunta sa atin. Ang katawang ito naman, nung tinanggap natin si Kristo, tayo naman po ay magbunga. Pag hindi po tayo magbunga, the works of the flesh, siya rin ang umiiral pa rin sa atin. Yung kasalanan mayroon po tayo, hindi natin igilip. Hindi natin isinuko. Kaya yun po ang kahulugan po, yung fruits. Kaya marami pa rin hindi makaintindi ng cross. Ng cross. Yung pong cross, ibig sabihin, Calvary. Paghihirap. Pero ang pag-aawit tungkol po sa Calvary, maraming umayaw-awitin. Amen? Maraming umayaw na awitin yung pong cross at yung pong Calvary. Bakit? Kasi mayroon pa rin tayo yung sinutukoy na work of the flesh. Works of the flesh. Trabaho ng laman. Ang laman ay puon. Ang laman ay jealousy. Ang laman ay bitterness. Gera. Yan ang gusto ng invading. Apal, karkari, tansit, excuse me. Okay? So, maliwanag po. Ang sabi po ng Bible, fruit is the evidence because self
and continue abide alone. Marami po ang hindi magbubunga at manatili, iisa na lang siya at pagkatapos siya, mamamatay. Magpasalamat na tayo iyong pangkaya, very dear sa kanyang buhay, ang Panginoong Diyos. Yun pang ibinigay. Para saan? Sa mababait? Hindi po. Para saan? Para sa kaaway ng Ama. Ang umaaway sa atin, mas mahal na. Sa atin naman ang sumasaludo sa atin, ang hindi kumukontra sa atin, yun ang ating masigit na minahal. Kabaliktad naman mga kapatid. Kaya the new life alone is capable of bringing forth fruit to the glory of God. Yung pong kaligtasan ay sapat na upang dalhin po tayo na magbunga. Paano masabi yan, Pastor? Yung bunga na mayroon po tayo, may nagbayad na. Siya na po ang gumawa ng paraan para tayo po ay isa sa mga bunga. Anong ginawa mo? Tinanggap mo na ikaw ang makasalanan. Humingi ka ng tawa. Tinanggap mo si Kristo. Ikaw ang naging anak ng Diyos. Isa ka sa mga bunga, yung pamatay ng Kristo. Dahil yung kasalanan mayroon ka, mayroon ako. Dinala ni Kristo sa bundok ng Kalbaryo, inako na doon. And I will remember it. No. Ayun po ang Diyos. Kaya nga ako, pinipilit kong mahalin yung maayaw sa akin. May kanya-kanya po tayo, wala tayong magawa. Ang gusto ng flesh, gumanti ka. Ang gusto ng flesh, yung po. Ang sabi ng Panginoon, mahalin mo yung umaayaw sa ito. Balikan natin yung ating binasa kanina na para. Yung mayaman ang bumalik. Sinabi niya sa kanyang mga alagad sa mga katulong niya, kasama niya sa bukid. Ikaw, puntahan mo nga iyon po. Katiwala ko doon sa bukid at kunin mo yung parte ko. Sa kanyang lupa, kunin mo yung parte. Yung bunga ng ani. Tanong, nararapat ba yung mayan? Nararapat. Bakit? Siya ang may-ari. Nakalistro ang pangalan niya sa yung lupang yan Sa kanyang pangalan, siya ang may-ari. Ikaw naman sumasaka ka na. O, di bigay mo yung parte yung may-ari, yung lupa. Kasi yun ang bunga Nagbunga yung lupa yung may-ari, ikaw naman ay nagtrabaho, ibigay mo yung parte niya. Anong nangyari? Pinakapi ba kanya? Pinamirinda, pinakain ba yung mga tauhan ng boss? Hindi. Pinatay. Siyempre ikaw may-ari. Pinatay. Okay, nagdala ulit ng mga tauhan. Halika. Yes, boss. Puntaan nyo ngayon yung yung isang ari-arian doon na pag-aari ko. Kukunin mo ngayon yung parte ko doon. Yung bunga ng lupay. Pumunta, 5, kalayin mo 5. Mas marami. Mas marami kasi sa una. Ang ginawa. Pag-iambing mo spiritually, God sent His prophets. Sinend ng Diyos ang kanyang propeta. Nakasabihin, ako lang ng Diyos ng Israel. Anong nangyari sa mga propeta? Binato. Hindi lang binato, pinata. Anong sinend ng pangalawa? I-send His apostles. Anong ginawa sa mga apostol? Siguro kung susuguin ko ang aking bugtong na anak, i-respeto yan ang Tagalupa. Anong ginawa sa anak? Ayun po, example niya. Yung mayaman sinend na, kanyang only begotten son, sabi niya, yung mayaman, siguro kung isisend ko ang aking anak, susuguin ko ang aking anak na puntahan ko ang bukid ng pag-aari ko, ay gagalangin ang aking anak, re-respeto dahil itong anak ko na ito ay anak ng may-ari. Ay, pumunta yung anak. Anong ginawa? Pinatay. Walang sinabi ng Bible, re-respeto, pinakain mo na. Wala. Ang maliwanag sinabi ng Bible, pinatay. Anong sasabihin ngayon yung may-ari ng lupa pag siya mismo at ang kanyang kapangyarihan ay puntahan ang kanyang lupa? Anong sasabihin ngayon ng may-ari yung lupa? Dala niya kanyang mga security men.
Ay mayaman eh, gaya na sila doon yung mga security men, mga pulis, mag-hire ng pulis, pwede. Ay mayaman eh. Sino ka naman mga sumasaka sa lupang yan? Eh hindi mo nung pag-aari yan, sumasaka lang, pinagkatiwalaan ka lang, tapos umalis lang ako sandali, at bumalik ako. Si God the Father, nilikha ng sanlibutan, nilikha niya mayroong lahat sa lupa. Hindi lang ako nagkaroon ng communication sa taga-lupa. Ngayon na gusto kong makipag-usap sa mga tao, re-rejikin ako. Ganyan ang kami. Spiritual meaning yan. Kung basahin mo lang sa buong Matthew yung 4 Gospel, pinahirapan talaga si Jesus Christ. Pinahirapan ng gusto. Na siya po ang may hawak na eternal life. Siya rin po ang may hawak ng kapatawaran. Kasi sinabi ng Ama, nasa anak ang lahat na may kapangyarihan. To forgive sins, kapangyarihan, to sentence, to go in hell, kapangyarihan, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sinumang magtiwala sa Kanya, nasa Bible yan, full gospel. Maliwaliwan mga kapatid. Ngayon, dala na ang lahat na ito ng kapangyarihan. Gagalangin, ginalang ba ang tao? Hindi po. Doon din, pinatay. Pangalawang punto. John 15, verse 2. John 15, verse 2. Every branch in me that beareth not fruit, he taketh away. And every branch that beareth fruit, he purgeth it, that it may bring forth much fruit, more fruit. Sa 15 ng John, verse 2. Fruit is necessary. Ang pagbubunga ay talagang kailangan. Pagbubunga. Sa backup verse ay Lucas 39. Every branch in me that beareth not fruit, he taketh away. The only reason for our existence hereafter, conversion, is to bear fruits. Ang dahilan kung bakit tayo ay tinubos ng Panginoon ay para lamang tayo magbunga. Anong bunga ang gusto ni Joseph? Spiritual. Amen. Yung physical fruit, pangalawa lang yun. The highest is spiritual fruits. Tanong, ikaw ba'y nagbubunga spiritually? Kasi may nagbubunga physically, pero spiritually, payat. Yan. Mas payat-payat yung kaysa kay Bra. Yung bang parang skeleton na. Pag lumakad, tulak mo ngayon. Tulak mo ngayon, bagsak sa buhat sa bangin. Bakit? Payat na ngayon. Gawin ang relasyon sa Diyos. Sa Diyos. Kaya sabi po ng Bible, ang mananampalataya na hindi magbubunga, na kailangan magbunga. Na yun po ang reason kung bakit tayo ay nilikha ng Diyos at tinubos. After conversion, there should be a fruit. Yung fruitless cannot long enjoy the privilege of the fruitful Christian. The fruitless cannot long enjoy the privilege of the fruitful. Fruitlessness and favor with God cannot live together away. Kasi sabi po ng Bible, for without me, sabi po ng Bible, maliwan, basahin natin. Every branch in me that beareth not fruit, he taketh away. And every branch that beareth fruit, he purgeth it, that it may bring forth much fruit. Sa 3, dito po sa 4, abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine. No more can ye except ye abide in me. Maliwanag po na. If a man abide not in me, he casts forth as a branch, and is withered, and men gather them and cast them into the fire, and they are burned. Ibig sabihin, kay Kristo ka, kay Kristo po tayo kumapit. Ibig sabihin, yung relasyon mo sa Diyos, matibay po ang ating pagkapit. Kasi siya po ang may hawak sa atin. Ngayon, kung wala, hindi ka nakakapit sa puno, ay hindi kailan magbunga. Kasi yung nasa ugat ay si Ama, God the Father. Yung kung punong
pong ganito, yung pong, ano pa na ito? Ito po yung ugat, yung pong kanya, ay the Father, the ground. Itong nakatayong ito, ay si Jesus Christ. Ang sanga, tayo po. Kaya kung wala ito, ay paano ka magbubunga? Kaya nasalalay din kay Kristo ang pagbubunga ng bawat isa. Fruitlessness and favor with God cannot live together. Kung ikaw hindi ka nagbubunga, hindi ka pwedeng makipagsabayan sa Diyos at awitan ng Diyos, purihin ka, Ama. To God be the glory, great things He hath done. Hindi ka kailanman mapuri ang Diyos at tanggapin ang Diyos sa iyong pagpupuri mo sa Kanya because you are fruitless. Spiritual fruitless, physical fruitless, hindi mo ibinigay iyong pong pasakop yung gusto niya upang ikaw ay magbunga. Magbubunga po tayong lahat pag tayo po ay tumanggap kay Kristo. After conversion, tayo po ay magbunga because ang nagbibigay ng bunga ay si Kristo. Bakit hindi ka magbubunga? Hindi ka tayo ay sumusunod yung gusto niya. Ang gusto natin sinusunod, yung gusto natin. Paano ka magbubunga? Pag yung gusto mo ang masunod, magbubunga ka ng word of the flesh. Ano yung word of the flesh? Puot galing. Paghihigante. Ano ba? Sumamba sa Diyos-Diyosa. Lasinggiro. Ano pa? Bungangera. Ano pa? Naniwala sa mga ripunto. Mga multo. Ladies and gentlemen, I challenge you. Tingnan niyo po. Si Jesus Christ waiting for the true fruits. Galatians 5:22-23 from our lives. Hinihintay ng Panginoong Hesus ang ating pong true fruits nang mula sa atin. Galatians 5:22-23. Ano bang nakalagay doon? Ang bunga na mayroong Espiritu sa atin, na yun po ang Espiritu ni God the Father, ay magbubunga tayo yung mga ugaling mapayapa, peace. Ano pa? Mapagmahal. Ano pa? Ayaw natin itong gera. Gusto natin peace. Ang laman, gera. Gusto nyo ang gera? Kaya naman hindi tayo magwawag-ilawan sa Diyos kasi ang Diyos ay laging panalo yan. Amen? Ngayon, the same, ang mananampalataya ought not to bear any of the works of the flesh. Dapat ang mananampalataya ang tinubos ni Kristo, kailanman hindi natin bigyan ng pansin ang halaga. Ang gawa ng laman sa katawan nito. Don't ever allow the works of the flesh. That the flesh will, the attitude of the flesh will use this vessel to work against the will of God. Huwag natin pong pahintulutan na yung pong gawa ng laman ay magtrabaho sa katawan ito, na ang may-ari ang katawan ito, yun po ang dapat natin bigyan ng magandang bunga. Pagdating sa first fruits, sino umawit yung fruits? May awit yan maganda yan. Amen? Hear my Lord, my first fruits. Maraming testimony. Yun ang una, babae. Diyos sa kanya, ang buhay mo, nagdagal bang buhay mo? Bago niya ibinigay kasi ang first fruits, nanganalahin niya. How many months? Kaya mayroon pa nagsabi sa akin, Pastor, kailan mo ibigay ulit yung 2019 na first fruits ko? Bigyan mo ako, gusto ko. Magkaroon ko. Amen. Maagaw kung grabe yung makatinan. Bakit? Gusto niya po, hulug-hulugan na. Pagdating mo sa December, wala na ako Pastor. Nahimik. Asan na rin mo na, ipag-pray ko muna kasi hindi ko pa na ano sa panalangin yan, ipag-pray ko muna. Pinag-pray ko na, ibig sabihin, yung pong i-heart pray, yung gusto mong mangyari. Mas maganda yung pong lutong. Talaga, na ang Diyos ay kumilusan. Ganyan. Kaya, fruit is necessary. Pangatlong punto. Matthew 21:34. Matthew 21:34. Punta tayo sa ating text. Sweet fruit is to glorify God. Sweet fruit. To produce sweet fruit for our own good or benefit alone is to dishonor the Father. Kung ikaw ay nagbubunga at pinagpapala ka ng Diyos
at ginamit mo lahat para sa iyong sarili, you dishonor the Lord God. Bakit naman? Binigyan ka ng blessing. Dinagdagan ng Diyos ang buhay mo. Dinagdagan ng Diyos ang iyong ani. Dinagdagan ng Diyos ang protection sa iyo. Tapos ginamit mo sa sarili mo, hindi mo ginamit sa Diyos. Alam natin na ang kanyang heartbeat, more souls to be saved. Kailanman hindi po bumaba ang Panginoong Diyos ulit na mag-soul-winning. Tayo po ang gagamitin mag-soul-winning. Kung si Brother Preacher Junjun ay mapunta sa salvasyon, bigyan naman natin ng diesel yan. Kasi kumakain ng kanyang sasakyan, ang diesel. Oh. Pag siya po nagpipreach doon, kailangan din naman siya na kumain, dapat pakainin naman natin siya. Mag-merienda. Kung basihan ang bayan, hindi kayang bayaran. Kahit bigyan natin si Junjun ng 10,000. Hindi kayang bayaran ng 10,000 yung ginagawa niya doon. Kung timbangin ang kanyang ginawa as sa presyo ng pera. Bakit? Ang ginagawa niya doon, biyaya ng Diyos. Yung pera mo hindi nagtrabaho doon. It is by the grace of God. Nangyari, nagkaroon ng kaligtasan doon. Nagkaroon ng encouragement sa mananampalataya doon. At sila naman ay nagbunga. Kung yan ang iniisip natin. Kaya kung mag-isip pa ng ganyan, pinahintutan mo yung sarili mo minus ang naman. The word. Sabi ng Panginoon, looking unto me the finisher of our faith. Pag maglingkod ka, looking unto Jesus. Amen? Looking unto Jesus. The finisher. Kasi kung ugali ang tawag natin tinitingnan, lahat tayo may masamang ugali. Kasi tayo ay nasa katawang panlupa pa lang. Kung yan natitingnan mo, may ugali sa inyo mga, iba ng ugali nito, iba ng ugali nito, iba ng ugali niya, iba ng ugali. Papunta lahat sa pastorya. Kung yan ang tinitingnan mo sa inyo, so sasabog sa akin, ang gagawin ko ito, iba-iba ang ugali. Hindi yan ang tinitingnan ko. Kasi ang Diyos hindi rin ang tinitingnan yung ugali natin. Ang tinitingnan ng Diyos yung bunga na ikaw ay maglingkod na mayroon pong katapatan. Ang remedyo sa ating kasalanan is to confess. Amen. Gumawa ang Diyos ang lahat ng paraan. To produce sweet fruits for our own good or benefit alone is dishonor the Father. Halimbawa, Hosea 14:8. Hosea 14:8. From me is thy fruit found. The source is in God. John 15:4. Except abide in me, you cannot bear fruits. Kung hindi ka kakapit sa akin, kailangan hindi ka magbunga. Amen? The saint abound in fruit as is rooted and grounded in Christ. Ephesians 3:17-18. Ang mga mananampalataya, kailangan sila ay lumago sa pananampalataya sa magitan ng biyaya. Sa magitan ng biyaya ng Diyos, tayo po ay mag-ugat pa ilalim. Na si Kristo ang ating kinapitan sa ilalim o ang Panginoon Diyos na siya po yung Spirit. Pag dumating ang bagyo, ganyan ka lang. Hanong marbalaroy, apay, di bagyo, sa akin din muna. Sabi ng Panginoon, hawak niya ang bagyo, hawak niya ang kidlat, hawak niya ang lahat. Nakalamitin na pamunta sa atin. Siya rin ang atin. Lalapita. Huwag lapitan yung pera. Kaya, mananampalataya ay challenge yun. Yung bunga ay dapat yung ibigay sa may-ari. Sino yung may-ari? Ay ang Panginoon Diyos. Kung rooted ka, grounded spiritually, wala na pong marami. Kusa na magbibigay. Pero pag ikaw po ay karna, marami. Hindi mo maintindihan. Kaya sinabihan ko yung kapatid na hindi nyo maintindihan. Kahit magbigay ka ng 10,000, magkano ang income mo buong isang taon? Computer. Sige. Meron ka bang 10,000? Wala, pastor, 5,000 na. Yung 5,000 na ginastos mo buong isang taon, ang nagkasya ba yan? Hindi. Tama? The Bible says, tell the truth, and I will rest. Malaki. Yung kurang pananampalataya natin, huwag natin gawin kasi wala rin pong kahulugan ng ating bunga. Pero ang bunga mayroon ka,
Ang sabi ng Panginoon, ako rin ang nagbibigay ng buhay. Siya rin ang nagbibigay. Hindi po tayo. Bakit? Hawa niyang hangin, hawa niyang tubig, hawa niyang lupa, hawak niyang pagod. Huwag kang bumipindi, ikaw ay magbunga dahil meron ako, magaling ako. Hindi po ganun. Magbubunga ka by the grace of God. At ibigay mo, yung para. Ngayon, yung mayaman, pag bumalik, dala niya ang kanya pong mga pwersa. Anong gagawin niya sa tao? Pumatay sa mga propeta, sa mga apostoles, at kay Jesus Christ. Yung ako yung nakahanda, doon may gala. Amen? Amen. Hello. Amen. God Almighty. Salamat Panginoon sa inyong mga salita. Dalahin ko Diyos na bigyan mo kami ng mahigit na pagkaunawa sa first fruits. At ganoon din po ang kahalagaan, Panginoon, na lumaki po o maging active ng bawat isa. Na dapat namin gampanan ang bawat aming tungkulin na iparating ang gospel sa mga taong unsaved loved ones ng bawat isa. Na higit sa lahat, Diyos, ikaw ang makita sa buhay na aming hinirap. Na ang buhay po namin ay wala kang magagawa kundi sa magitan biyaya. Salamat sa paalaala mo sa amin, Ama, na ikaw na Diyos ay mahaba ang pasensya sa amin. Kapag patawad ni Diyos, magpakumbabang Diyos, magpakailan pa man na Diyos, at lagi nagbabalik sa lahat ng ligbang. Tulungan mo kami, Panginoon, na mapagtagumpayan po namin sa bawat trials ng bawat isa, sa bawat daan na ibinigay ng bawat isa. Nahigit sa lahat, kami po ibinigay sa pananampalataya na laging magtiwala sa inyo sa lahat ng dakma ng buhay ng bawat isa. I pray na i-bless mo ang bawat isa, Panginoon. At ang hindi pa nakaunawa sa first fruits, I pray din, Father, bigyan mo sila ng pagkaunawa. At ang nagbibigay ng first fruits, Father, bless them. Bless their life. Bless ang kanyang bawat pamilya. Dagdagan mo kailang buhay kalusugan pa upang magamit sila para lang sa pagkakas. Salamat sa lahat. In Jesus Christ, I pray. Amen. God bless.